Kasi isang buwan pa lang, palalakihin pa sana eh. Tapos ililitsyon. Panghanda Daddy Frankie. Alanganin pa eh. Dapat bili na lang ng ano. Masarap pa Daddy Frankie kung may litson baboy pang handa. Patay tayo dyan. Kailan kayo papasyal doon? Pasyalan nyo yung kapatid nyo doon. Magaling na si Kuya Oliver. Plano namin sana Daddy Frankie, pero wala naman daw kayo doon sa bahay nyo. Sinabi na Nanay Ansing, dalhin ko daw si Kuya Oliver dito kasi namimiss daw niya. Sabi ko hindi kasi ginagamot pa. Sabi naman ni Yaya Pili, ay wala sila. Nag-text ka kay Yaya Peli. Tumawag ako Daddy Frankie. Tumawag ka? Ba't hindi sinasabi sa akin ni Ate Peli? Palagi naman ako tumatawag sa kanya. Kuya JJ, kumusta ka na? Ay, nandito pala kayo Daddy Frankie. Saan ka galing? Sa bukid Daddy Frankie. Galing ako dyan. Tinignan namin ni Nanay Ansing yung baboy niya. Oh, Malalaki na pala. buti naman napasyal kayo Daddy Frankie. Hindi, nag-text kasi si Nanay Ansing. Nagulat ako sa mensahe niya. Ililitsyon na daw niya eh. Yung baboy. Kaya napapunta ako rito. Kukulutanin Daddy Frankie pag lilitsunin ha. Patay tayo dyan. Oo. Nakakahiya sa ano? Nakakahiya sa sponsor pag ilitsyon na. Isang buwan pa lang. Yun lang, di ayaw nilang marinig na kung nililitson. Oo. Saan ka galing? Sa bukid Daddy Frankie, nag-araro Daddy Frankie. Ay. Talo muna Daddy Frankie. Ay, tali mo muna. Oo. Nag-araro ako Daddy Frankie para kuan. May kuan din naman. May, May pirang. Oo. Mag-araro. kumusta naman? Ito Daddy Frankie, mabuti naman. No. Nag-araro ka? Kasama mo si Kalabaw? Oo, Daddy Frankie kasama. Si Lenny. Lenny, yung siyang naghila kung naghawak ng araro Daddy Frankie. Okay, so kumusta ang bukid? Ay, pagka may magyaya mag-araro, mag-araro din ako. Yun ang hanap buhay mo. Oo, Daddy Frankie. Kumusta naman si Nanay Ansing dito? Anong nakikita mo sa sitwasyon nila? Maganda naman yata yung kanan nila Daddy Frankie. Bakit yata? Maganda yata. Hindi ka sigurado. Kapatid mo yun, kapitbahay mo yun. Oo, kapatid ko. Hmm. Yun, nandyan naman yata sila sa bahay nila Daddy Frankie. Magandang naman yata yung ano nila. Maganda naman. Oo, Daddy. Kaya kami nagpunta rito kasi nag-text siya. Magsi 7 years old daw yung anak niya. Nagpapaalam sa akin na ilitsyon yung baboy. Ay sabi ko hindi ka pwede magpaalam sa akin dahil hindi ko madidesisyonan yan. Pinahatid lang ng sponsor yan. Kaya kung magpapaalam ka man, sa sponsor, hindi sa akin, kako. Kaya lang ako, nangihinayang ako. Kasi isang buwan pa lang, palalakihin pa sana eh. Tapos ililitsyon. Panghanda Daddy Frankie. Oo. May maghahanda. Alanganin pa eh. Dapat bili na lang ng ano. Masarap pa Daddy Frankie kung may litson baboy pang handa. Patay tayo dyan. Oo, para matikman naman ng litson. Delikado eh. Baka sulsulan mo pa si Nanay Ansing na ilitsyon yung baboy niya. Ay, ewan ko lang kung pagka susunod ni pag siya nang bahala din Daddy Frankie pagkakuan. Pagka nilitsyon niya, Litson niya. wala ka namang magagawa. Wala na. Kailan kayo papasyal doon? Pasyalan nyo yung kapatid nyo doon. Magaling na si Kuya Oliver. Plano namin sana Daddy Frankie, pero wala naman daw kayo doon sa bahay niyo. Busy naman daw. Hindi, syempre mag-message kayo na darating kayo para hindi ako aalis. Sinabi na Nanay Ansing, dalhin ko daw si Kuya Oliver dito kasi namimiss daw niya. Sabi ko hindi kasi ginagamot pa. Sabi ko kay Nanay Ansing, dalhin niya yung mga kapatid niya, mag-message kayo kung kailan kayo darating para bigyan ko kayo ng chance. Bigyan ko kayo ng time. Sa linggo Daddy Frankie, punta kami. Sigurado yan. Sigurado. Kasi maghihintay ako, ayaw ko masayang yung araw ko. Napagod ako kuya, dito po tayo. Pag-usapan natin to. Gusto ko, kausapin mo, upo ka. Pag-usapan natin maigi. Yung gusto ko kasi pinapasyalan nyo talaga si Kuya Oliver. Daddy Frankie. Pero nun kasi papunta sana kami, sabi naman ni Yaya Pili, ay wala sila. Sabi naman niya, Nag-text ka kay Yaya Peli. tumawag ako Daddy Frankie. Tumawag ka? Ba't hindi sinasabi sa akin ni Ate Peli? Palagi naman ako tumatawag sa kanya. Lagi kayo nag-uusap. Palagi kami nag-uusap. So ibig sabihin, tuloy-tuloy yung panliligaw mo kay Ate Peli. Tuloy-tuloy Daddy Frankie. Kumusta panliligaw?
yun daw sana, maghintay naman daw sana ako kung may hintayin. Maghihintay ka. Maghihintay ako. Pinaghihintay ka niya. Maghihintay naman niya ako. So, ibig sabihin, may pag-asa ka. Malaki siguro Daddy Frankie, pinaghihintay niya ako eh. Patay. Hanggang kailan naman? Tinanong mo sana, hanggang kailan? Yun lang, hindi ko pa Baka mamaya, kakahintay, hindi ka na makatayo yan. sa kakahintay, wala na, baka ugod-ugod na. Oo, di ba? So, habang malakas pa, habang nakatayo pa, ngayon na. Kung meron din naman sabi mo, malaki ang pag-asa, may aasahan. Bakit patagalin pa? Di ngayon na, habang malakas pa. Talagang pabilisan na ito dati, Frankie. Ha? Bilisan ko na, para kung na. Punta-punta ka kasi doon, magdala ka man lang ng kamuti, para bigay kunwari kay Kuya Oliver, pero ang totoo nun, kay Ate Peli. Di ba? Dahil Daddy Frank sa linggo, papasil kami Daddy Frank. Asahan ko yon. Sigurado ka. Kumusta na yung anak mo naman? Nag-aaral naman Daddy Frank. Nag-aaral. Kumusta naman yung kalabaw mo? Yan, mga taba-taba naman Daddy Frank. Pero pagod, nag-araro kami kanina. Pagod? Magkano nang kinikita nyo pag pinag-araro mo siya? Kalating araw din Daddy Frank. May magbibigay na 500, ganun. Kalating araw. Bayad na yun sa kalabaw at saka sa'yo. Ay, ganun. Kapag kahapon kasi mainit, baka kakawawa naman yung kalabaw pagka mainit. Pag ilitsyon yung baboy ni Nanay Ansing, maliit. Ba't yung kalabaw ilitsyon? Ay, hindi yan, Daddy Frank. Panghanap buhay ko. Panghanap buhay. Ayan, buong barangay, busog. Yun lang. Pagka yung kalabaw, ang ililitsaw. Di wala na akong panghanap buhay, Daddy Frank. Yun lang. Hindi pa ako nakatikim ng lechong kalabaw eh. Nakatikim ka na ba noon? Hindi ko na. Lechong baka nakatikim mo. Pero mas masarap talaga lechong baboy, no? Lechong baka. Yun naman talaga linilitson na yan. Ayun naman. Tsaka lechon manok. Lechon manok. Lechon manok na lang. Sabihin mo, lechon manok na lang. Bili na lang 2 lechon manok kaysa yung sayang yung baboy palakihin pa. Dator sana paramihin pa. Yung baboy mga nganak di. Yan yung kabuhayan nila pagka maparami nila. Oo. Sige. Hindi na ako masyado magtatagal. Bigyan na lang kita ng pambili mong man. 1, 2. 30,000. Salamat, Daddy Frank. Bilangin mo. Maraming salamat, Daddy Frank. 3,000. 3,000. Siyempre gusto ko happy ka. Kaya, actually, binigyan ko rin si Nanay Ansing. Sinabi ko sa kanya, Nay, pag-isipan mo maigi yung gagawin mo. Nasa iyong desisyon yan, at saka isaalang-alang mo yung sponsor natin na nagbigay ng baboy na yan. Although, binigay nila yan sa'yo, is para sa'yo na yan. Pero siyempre, parang nakahiya naman kako na isang buwan pa lang, is ililitsyon mo na, parang baka nakakasakit sa sponsor. Although alam ko mababait yung mga sponsor, pero tayo na lang yung umunawa, 'di ba? Kung pwedeng gawa ng paraan, 'di ba? Kasi mahirap yung maghanda tayo, nahirap after ng handaan, kulelat. So maganda yung simple lang. Kaya yun sana ang maisip ni Nanay Ansing, 'di ba? Daddy Frank. Ako masaya rin ako syempre pag may handa, lalo na para sa anak natin. Pero gaya ng sinabi ko, kung hirap nga, tapos ipapakain natin sa mga tao, after nun, wala na. At this moment, masaya, sikat ka. Pero kinabukasan, wala kang pera, wala kang ulam, di ba? Sa panahon ngayon, be practical. Although, kanya-kanyang diskarte tayo. Ikaw, anong masasabi mo, Kuya JJ? Dapat ba na ilitsyon sa 7 years old na anak? Kasi 7 birthday. Okay lang ba sa'yo? Ay, sa akin hindi, Daddy Frank. Palakin na lang nila yung baboy nila, paramihin para may gagamitin pa nilang kwan. Bakit? Bakit hindi pwede para sa'yo? Birthday lang ipapalitson na yung baboy. Binigay nila yun para paramihin. Panghanap pagkabuhayan nila. Birthday lang. Hindi naman sa birthday lang, lilitson nun pa yung baboy. So hindi pwede ilitsyon yung baboy? Hindi na, Daddy Frankie. Bakit? Litson manok na lang. Litson manok na lang. Bibilin nila ng litson manok. Be practical, no? Paano? Sabi ng Nanay Ansing, 7 birthday daw, pinaghahandaan daw pag 7 years old. Yun lang. Yung sabi naman nila. Oo. Ewan ko naman kung talagang lilitson nila, Daddy Frankie. Pero kung ikaw halimbawa,
Anong gagawin mo? Ay, hindi. Hindi. Hindi, Daddy Frankie. Practical na lang. Oo, Mm. para pang paramihin na lang. Sa bagay, at least binigyan ko na siya ng payo, ano? Alam mo si Kuya Oliver, magaling na. Mapapanood niya to. Nakakausap na namin siya ng maayos. Medyo nahihiya na nga siya sa video eh. Alam niya na yung mga tama at mali. Pag kinakausap ni Bandam, sabi niya Kuya Oliver, ginagawa mo naman akong bata. Yun na yung sinasabi Yung na- tono mo, tono rin niya. Parehas na kayo. So ano mensahe mo kay Kuya Oliver? Mapapanood ka niya. Ay, kapatid ko, Oliver, pag dapat na gumaling ka ng kuhan para magkausap na lang tayong matino. Tapos lagi na nang sinasabi sa akin, pag may mga umaalis doon na beneficiary, sabi niya, alis na rin ako, balik na ako sa amin. Paano pag bumalik dito? Saan siya tutuloy? Lagi niya na kasing sinasabi sa akin mga kababayan ni Kuya Oliver na gusto na niyang bumalik sa bahay nila. Sabi ko, wala ka nang tutuloy ang bahay doon. May baboy na. May karga ng baboy yung bahay. Pero kung walang karga ng baboy, tutuloy nyo pa rin dyan. Ay, hindi pwede naman, kawawa. Doon na lang dadawin sa bayan, isang kwarto ni bayan nila Anseng. Ha? Yung isang kwarto nilang yun nila siyang titira. Ay, doon pa rin. Sasalamuha mo kay Nanay Ansing, baka... May sasaraduan naman yun, magsasarili naman sa isang kwarto. Kaya hindi na, kahit na isang bubong, nakapukod naman. Pera ni Kuya Oliver, 170,000 na. Hindi gagamit. Siguro naman may rason para hindi natin siya isama kay kay Nanay Ansing. Pwede siguro gawan natin siya ng maliit na kubo. Isang kwarto na lang naka... Oo, isang bahay, pagawan. May pera siya eh. Kayo, Daddy Frank, kung ganun ang plano. Oo. Kasi kung isasama ninyo si Kuya Oliver sa bahay ni Nanay Ansing doon sa kwarto niya, tapos bibigay yung pera, baka 3 linggo lang o 1 linggo ubos na yung pera niya. Di ba? Siguro. Hindi naman siguro dahil mo lang. 170,000, hindi biro-biro yun. Maraming yero na yun, maraming semento na yun, kahit na paikot na hollow blocks lang. Tapos may maliit na terrace, may isang electric pan, at least sarili niya. Sarili niyang Di ba? Para sa akin lang, Kuya JJ. Pwede Pero ang gusto ko lang malaman, kung saan pwede itayo ang bahay niya. Pero ang gusto ko sana, yung malapit sa bahay mo, para makikita-kita mo. Pwede naman sa gitna namin, naggitna namin na Yanseng. Yun! Pwede doon. Pwede naman doon. Oo. Di ba? Para magkalapit, pagka pumunta doon sa bahay, pumunta kina Yanseng. Ayan ay napag-usapan lang naman natin. Wala pang final yan. Kumbaga yan ang naiisip ko pa lang kasi pagaling na ng pagaling si Kuya Oliver, ayaw ko na tinurn over ko siya dito is mapupunta sa alanganin yung kanyang titirhan, yung kanyang kalagayan. Gusto ko maayos yung kanyang sitwasyon pag tinurn over ko siya sa inyo. Salamat naman, Daddy Frankie. No? Pero para sa akin, parang hindi ako pabor na idikit kay Nanay Ansing. Kasi sabi mo noon, inaaway-away niya. Nagka-problema si Kuya Oliver, inaaway-away ni Nanay Ansing. Tapos didikit na naman. Nakalimutan mo na ba yon? Kayo mga kababayan, ano sa palagay ninyo kung saan nararapat tumuloy, tumira si Kuya Oliver? Pero ako, malakas ang loob kong gumawa or magsabi kasi 170,000 hindi biro-biro. Lumaki na lumaki yung pera niya. At alam ko naman at masusure ko naman sa inyo na habang nasa akin si Kuya Oliver, sinasagot ko po lahat yung expenses niya. Hindi ko binabawasan yung kanyang pera. Dahil yun ay binigay galing sa sponsor para kay Kuya Oliver. Diba? Yaman din lang naman na nakapag-upload din naman ako, kaya sinasagot ko yung mga expenses, mga gamutan niya, ay sinasagot namin. Kaya yung pera ni Kuya Oliver, makakaasa po kayo na pag tinurn over na natin si Kuya Oliver sa kanyang mga kapatid, kanyang pamilya, ay para sa kanya po yun buo. No? Pero gaya na aking sinabi mga kababayan, ito na pag-usapan namin ni Kuya JJ is partial and official lang po ito. Wala pang final to. Kasi nasa amin pa naman. Pero sana loobin ng Panginoon mga kababayan na tuloy-tuloy na yung paggaling ni Kuya Oliver. Dahil ang laki na po talaga ng pagbabago niya, nahihiya na po siya. Hindi na po siya basta-basta umaharap sa camera. No? So yun, ganun lang. Sana mapasyalan nyo yung kapatid ninyo. Bago... Sa linggo punta kami. Kahit yung mga iba mong kapatid, parang awa nyo na. Kahit hindi ako mag-camera, mapasyalan nyo lang. Walang problema sa akin. Kung ayaw nilang kuhaan ng camera, hindi ko sila kukuhaan. Mapasyalan nila ng kapatid nila. Basta kasama lang namin. Opo. Na? Salamat. Maraming salamat mga kababayan and God bless po.